Si Abby ay lumaking spoiled at nakukuha ang lahat ng gusto sa isang pitik lang. Pero kung gaano ka-spoiled si Abby, ay ganoon naman kaseryoso si Ezekiel sa pagtatrabaho para sa kumpanyang siya mismo ang magmamana. Walang pasensya si Ezekiel sa mga taong maingay at slow katulad ni Abby. Habang si Abby naman ay animong galit sa mga workaholic at mga taong walang sense of humor tulad ni Ezekiel. Sa gitna ng asaran, bangayan at mga palpak na plano ni Abby, hindi nila namamalayan na ang bawat palpak na dates nila ay magiging dahilan para hanapin na nila ang isa't isa. Mula sa pagiging mortal na magkaaway na pilit pinagsasama ng kontrata. Unti-unti nilang nararamdaman na hindi na pala nila kailangang pilitin ang sarili nilang sumipot sa dates dahil sa totoo lang ay hinahanap-hanap na nila ang inis. Subaybayan natin ang kanilang kwento ng pag-ibig dito lang sa ating channel na Mi Amore Diaries. Ako po si Miss Demi, ang inyong narrator na siyang magbibigay ng buhay sa kwentong ito. Ate, pakiswipe na lang nitong 3 bags. Saad ni Abby habang nakasandal sa counter ng isang butik sa mall. Ma'am, bale 500,000 pesos po lahat. Saad ng cashier habang nakangiti ng malaki kay Abby. I-charge mo na lang yan dito sa black card ko. Wala kasi akong cash na hawak ngayon so... Here. Saad ni Abby sabay abot ng card niya nang hindi man lang tinitingnan ng presyo. Para kay Abby ay normal na araw lang ang magwaldas ng pera. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya mula noong bata pa siya. Lumaki siyang spoiled at walang pakialam sa halaga ng pera dahil alam niyang hindi naman yun mauubos. Nagbago lang ang lahat ng pagka-uwi niya ay nakita niyang kanyang mga magulang na seryosong nakaupo sa sala. Abby, maupo ka nga muna rito. Kailangan natin mag-usap. Saad ng mommy niya na may hawak na folder. Ano po ba yun, ma? Make sure na may kwenta yan, ha? Saad ni Abby habang inilalapag ang mga paper bags sa sofa. Ano bang latest ngayon at bagay ng mga itsura niyo? Abby, mula sa araw na to, ibaba na namin lahat ng credit cards mo at kukunin namin ang susi ng kotse mo. Saad ng daddy niya na unti-unting ikinamilog ng mata ni Abby sa gulat. Ha? Bakit naman? May mali ba ako na nagawa? Wala naman akong ginagawang masama Saad ni Abby na biglang napatayo sa gulat. Hindi ka pwedeng panghabang buhay na ganyan, Abby. Pero kung ayaw mong mawala lahat ng meron ka, may papakiusap kami sa'yo ng dad mo. At ano naman yon? Makipag-date ka sa anak ng business partner namin. Saad ng mommy niya habang seryosong nakatingin sa kanya. What? Ayoko nga! Bakit niyo ako pipilitin sa taong hindi ko naman kilala? Saad ni Abby na nagsisimula ng magmaktol. Wala kang choice, Abby. Alin ang gusto mo? Makikipag-date ka o maglalakad ka bukas papunta sa mga lakad mo nang walang kahit na 1 sentimo sa bulsa mo? Saad ng daddy niya kaya naitikom ni Abby ang kanyang bibig dahil sa takot na mawala ng credit cards. Habang nangyayari yun sa bahay ni na Abby ay nasa loob naman ng kanyang opisina si Ezekiel. Si Ezekiel ang susunod na magmamana ng malaking kumpanya ng kanilang pamilya. Kilala siyang seryoso, workaholic at walang oras para sa mga walang kwentang bagay. Ezekiel, kailangan mong pirmahan tong kasunduan para sa arranged marriage niyo ng anak ng mga lakwesta. Saad ng daddy niya nang pumasok sa loob ng opisina. Dad, busy ako sa marketing strategy namin para sa susunod na buwan. Wala akong panahon sa mga ganyang laro. Saad ni Ezekiel habang patuloy na nagtitipa sa kanyang laptop. Hindi ito laro, Ezekiel. Kung hindi ka pupunta sa blind date na inaayos namin, patatalsikin kita bilang CEO ng kumpanyang to. Saad ng daddy niya sa matigas at pinal na boses. What? Dad, alam mo naman kung gaano ko pinaghirapan tong posisyon na to. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang alisin para sa kasunduan na yan. Saad ni Ezekiel habang mariing nakatingin sa kanyang ama. Kaya nga sumunod ka na lang kung ayaw mong mawala sa iyo ang kumpanyang to. Saad ng daddy niya bago lumabas ng opisina. Napahilot na lang sa kanyang sentido si Ezekiel
dahil sa matinding stress. Pareho silang walang nagawa ni Abby kundi ang pumayag dahil sa takot na mawala ang lahat sa kanila. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng kanilang unang blind date sa isang kilalang restaurant. Pagpasok pa lang ni Abby ay nakita na niya si Ezekiel na tuwid ang upo at nakasuot ng suit. Ikaw ba si Ezekiel? Sorry, late ako. Saad ni Abby habang pabagsak na nauupo sa tapat ng lalaki. Late ka ng 10 minuto. Saad ni Ezekiel habang nakatingin sa kanyang relo nang wala man lang emosyon. Alam ko, at 10 minuto lang yon kaya wag kang OA dyan. Maingay kasi sa labas at mabagal ang elevator so... Saad ni Abby sabay kuha ng menu card. Baka pati sa pagpili ng pagkain, ibabagalan mo ha. Saad naman ni Ezekiel na halatang nainis na sa boses pa lang ng dalaga. Ang sungit mo naman! Hindi ba pwedeng chill ka lang dyan? Daig mo pa yung babaeng may buwa ng dalaw ah. May regla ka siguro no? Saad ni Abby habang tinatawanan ng seryosong mukha ni Ezekiel. Nandito ako para sa kumpanya ko. Hindi para makipagkwentuhan sa isang spoiled brat na tulad mo. Kaya wag mong sinasayang oras ko sa mga hirit mo. Saad ni Ezekiel sabay senya sa waiter para umorder. Dahil sa narinig ay uminit ang ulo ni Abby, kaya nag-isip siya agad ng paraan para sirain ang gabi ng lalaki. Ayaw niyang matali sa isang katulad ni Ezekiel. For sure ay mai-stress lang siya sa buhay kung ito talaga ang makakatuluyan niya. Ano ba naman kasing pumasok sa isip ng mga magulang niya at ito pang naisip nilang solusyon sa lahat. Waiter! Gusto ko ng steak. Yung pinakamahal sa menu ah. Tapos dagdagan mo ng 3 order ng pasta. At saka gusto ko ng extra rice. Damihan mo ah. Saad ni Abby sa malakas na boses na halos marinig ng ibang customers sa loob ng restaurant. Pwede bang hinaan mong boses mo? Nakakaya sa mga tao dito. Saad ni Ezekiel habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Bakit ko naman hihinaan? Restaurant naman to, hindi simbahan. Saad ni Abby habang sinasadya niyang ilagay ang siko niya sa mesa at magsalita nang may laman ng bibig nang dumating ang pagkain. Wala ka talagang modo. Saad ni Ezekiel habang tinitingnan ng dumi sa gilid ng labi ni Abby. Ang mahalaga, busog ako. Saad ni Abby sabay higop ng soup ng malakas ang tunog. Bakit ka nga pala pumayag sa setup na to? Halata naman sa mukha mo na hindi ka pabor dito. So, bakit nga ba? I need my company. At handa akong tiisin lahat. Huwag lang mawala sa akin lahat ng pinaghirapan ko. So please, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Saad ni Ezekiel sa malamig na tono. Ah, ganun pala. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang tiisin ang isang tulad ko. Saad ni Abby sa sarili nang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang patuloy na ginugulo ang ayos ng mesa. Natapos ang kanilang unang date na halos sumabog na sa galit si Ezekiel, habang si Abby naman ay lihim na natutuwa dahil sa galit na nararamdaman niya mula kay Ezekiel. Hindi ako makapaniwala na kailangan ko na namang makita ang robot na yun ngayon. Saad ni Abby habang inis na nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Anak, siguraduhin mong magpapakabait ka sa date niyo ni Ezekiel ha? Isang malaking tulong sa negosyo natin ang kasal na to. Saad ng mommy niya na biglang pumasok sa kwarto para mag-check. Opo ma, kagandahan ko talaga tong gabi na to. Saad ni Abby na may kasamang peking ngiti, pero sa loob-loob niya ay may bago na naman siyang planong kalukuhan para mainis si Ezekiel at umurong na ito sa kasunduan. Nang makarating si Abby sa isang coffee shop kung saan sila magkikita sa pangalawang pagkakataon, nakita niya si Ezekiel na seryosong-seryoso na naman habang may binabasa mga papeles sa kanyang tablet at may hawak pang ballpen. Umupo si Abby sa harap nito nang walang pasabi at malakas na ibinagsak ang kanyang bag sa mesa. Oh, ano na naman yung binabasa mo? Mukhang seryoso tayo dyan ah. Baka naman atakin ka ng puso niyan sa sobrang kasipagan mo. Saad ni Abby sabay cross arms at tinitigan ng lalaki. Trabaho ko lang to, Abby. Bagay na alam kong hindi ko rin naman alam kasi puro luho lang yan nasa utak mo.
Saad ni Ezekiel nang hindi man lang nag-aangat ng tingin sa kanyang hawak na tablet. Well, at least, kaya kong dalhin ang sarili ko. Waiter! Kuhanan mo nga ako ng isang baso ng iced coffee, yung maraming whipped cream at chocolate syrup ha, at pakidagdagan din ng 5 pirasong chocolate cake. Saad ni Abby sa malakas na boses, dahilan para mapalingon ang mga tao sa kabilang mesa. Pwede bang huwag kang gumawa ng eksena rito? Nakakaya yung ginagawa mo sa totoo lang. Saad ni Ezekiel habang ibinababa ang kanyang tablet at mariing nakatingin sa dalaga na halatang pigil na pigil ang galit. Bakit naman ako mahihiya? Pera ko naman ang pambayad ko rito. Saad ni Abby. Hindi kalaunan ay dumating ang mga in-order ni Abby na sinadya niyang kainin ng napakaingay habang dinadampot ang cake gamit ang kanyang mga kamay. What the hell are you doing? Wala ka ba talaga natutunang tamang asal sa bahay niyo? Para kang bata na hindi naturuan kumain na maayos. Saad ni Ezekiel habang pinupunasan ang sarili niyang kamay gamit ang tissue kahit hindi naman to dumihan, dala na rin ng matinding inis. Ganito talaga ako kumain kapag masaya ako. Bakit ba? Kung ayaw mo sa ugali ko, sabihin mo sa mga magulang mo na ayaw mo na sa akin para matapos na tong kalokohan na to. Saad ni Abby habang itinataas ang kanyang 2 kilay para hamunin ng lalaki. Hindi ko gagawin yan dahil nakasalalay dito ang posisyon ko bilang CEO. Kaya kahit gaano pa kapangit ang ugali mo, titiisin kita hanggang sa mapilitan ka ring sumunod. Saad ni Ezekiel sa matigas na tono habang matalimang titig sa dalaga. Whatever. Saad ni Abby na mas lalo pang ginanahan na sirain ang araw ng lalaki. Pagkatapos ng palpak na date sa coffee shop ay hindi pa doon natapos ang plano ni Abby dahil kinabukasan ay niyaya niya naman si Ezekiel sa isang outdoor park kung saan sobrang init. Ano ba naman itong naisipan mong lugar? Sobrang init dito at saka ang daming alikabok. Pwede naman tayo mag-usap sa mall, di ba? Saad ni Ezekiel habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang panyo. Suot pa rin ang kanyang polo shirt. Maganda rito. Para makita mo naman ang ganda ng kalikasan. Halika rito. Bumili tayo ng tusok-tusok dun sa gilid. Saad ni Abby habang hinahatak ang braso ni Ezekiel patungo sa isang fishbowl cart. Ayokong kumain ng mga pagkain kali. Madunumi ang mga yan. Saad ni Ezekiel habang pilit na binabawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng dalaga. Huwag ka nga maarte dyan. Masarap kaya to. Tikman mo oh. Saad ni Abby sabay subo kay Ezekiel ng 1 pirasong kwek-kwek nang biglaan kaya halos mabulunan ang lalaki sa gulat. Ano ba? Huwag mo nga akong pilitin sa mga bagay na ayoko. Saad ni Ezekiel nang medyo napalakas ang boses pagkatapos niyang malunok ang pagkain na may kasamang maanghang na suka. Ang arte mo naman, pagkain lang yan. Akala ko ba kaya mong tiisin lahat para sa kumpanya mo? Saad ni Abby habang tumatawa ng nakakaloko at patuloy na kumakain ng fishball. Habang naglalakad-lakad sila sa ilalim ng sikat ng araw, biglang natisod si Abby sa isang nakaangat ng ugat ng puno at muntik nang madapa ng tuluyan. Pero mabilis siyang nasalo ni Ezekiel sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang bewang. Mag-iingat ka nga. Ang bagal mo na maglakad, lampa ka pa. Saad ni Ezekiel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Abby na pansamantalang natigilan sa lapit ng kanilang mga muka. Bitawan mo nga ako! Kaya ko naman tumayo mag-isa, no? Saad ni Abby habang namumula ang mga pisngi at mabilis na lumayo kay Ezekiel para itago ang kanyang pagkapahiya. Kung hindi kita sinalo, baka umiyak ka na ngayon dahil nasira yung sapatos mo. Saad ni Ezekiel habang inaayos ang kanyang nagulong damit at nagpatuloy sa paglalakad ng nauna sa dalaga. Sino namang iiyak sa sapatos? Ang dami ko kayang ganyan sa bahay. Saad ni Abby habang sumusunod sa likod ni Ezekiel, pero sa pagkakataong to ay hindi na siya masyadong maingay dahil may kakaiba siyang naramdaman sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nang mapansin ni Ezekiel na medyo tumahimik ang dalaga ay lumingon siya at nakitang medyo nahihirapan na tong maglakad dahil sa suot nitong high heels sa baku-bakong daan ng park. Maupo muna tayo dun sa bench. Mukhang napagod ka na sa sarili mong mga pakulo.
Saad ni Ezekiel sa mas mababang tono kumpara kanina habang itinuturo ang isang bakanting upuan sa ilalim ng lilim ng puno. Hindi ako napapagod. Kaya ko pa naman kaya maglakad hanggang gabi. Saad ni Abby na pilit pa ring nagmamataas kahit nakitang-kita ng pamumula ng kanyang mga paa dahil sa blisters. Huwag ka na matigas ang ulo. Maupo ka na ron bago pa tuluyang masira yung paa mo. At maging problema ko pa kung paano kayo ihatid pa uwi. Saad ni Ezekiel sabay hawak sa balikat ni Abby para gabayan to paupo sa bench. Naupo na nga si Abby at tahimik na hinilot ang kanyang paa habang si Ezekiel naman ay tumayo muna para bumili ng malamig na bote ng tubig sa malapit na tindahan at iniabot to sa dalaga ng walang sinasabi. Salamat, saad ni Abby sa mahinang boses habang tinatanggap ang tubig na siyang unang beses na nagpasalamat siya sa lalaki ng walang kasamang asar o panunuya. Tinitiis ko lang naman ng lahat ng to para samahan ako. Kaya wag mong isipin na may ibang kahulugan lahat ng to. Saad ni Ezekiel habang nakatingin sa malayo para umiwas sa tingin ni Abby. Alam ko naman, paulit-ulit mo kayong sinasabi yan para ka ng sirang plaka. Saad ni Abby habang umiinom ng tubig at lihim na napapangiti dahil kahit papaano'y nakikita niyang may kaunting malasakit din pala ang masungit na lalaking to sa kabila ng lahat ng kanyang mga kalokohan. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa ako makipagkita sa'yo sa ikatlong pagkakataon, Abby. Saad ni Ezekiel habang seryosong nakaupo sa loob ng isang tahimik na restaurant na pinili niya para sa kanilang gabi. Simple lang sagot dyan, Ezekiel, dahil takot ka na makuha ng iba yung pwesto mo bilang CEO. At ako naman, takot na tuluyang maban yung mga credit cards ko. Saad ni Abby sabay lagay ng kanyang siko sa lamesa at pinatong ang kanyang baba sa kanyang mga palad habang nakangiti ng nakakaloko. Pwede ba? Kahit isang gabi lang. Magpanggap ka namang may pinag-aralan ka. Napapansin ko kasi na tuwang-tuwa ka kapag nakikita mo ko naiinis sa mga kinikilos mo. Saad ni Ezekiel habang inaayos ang kubyertos ng pantay-pantay. Siyempre naman, yun lang kaya yung labangan ko kapag kasama kita. Masyado ka kasing seryoso sa buhay eh. Para kang laging may pasang daigdig dyan sa balikat mo. Saad ni Abby sabay kuha ng baso ng tubig at uminom ng may malakas na tunog gamit ang straw para lang asarin ng lalaki. May mga responsibilidad ako sa buhay. Hindi katulad mo na walang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Saad ni Ezekiel habang tinititigan ng matalim ang dalaga. Alam mo, paulit-ulit mo na lang sinasabi yan. Pwede ba mag-order na lang tayo ng pagkain? Kanina pa ako nagugutom sa kakahintay sa'yo eh. Saad ni Abby habang binubuklat ang menu ng napakabilis na para bang walang interes sa mga nakasulat doon. Habang naghihintay sila ng pagkain ay biglang nag-ring ang cellphone ni Abby at nakita niyang ang kanyang mommy ang tumatawag sa kanya kaya agad niya itong sinagot ng may mabigat na hininga. Hello ma! Opo, magkasama kami ngayon ni Ezekiel. Huwag niyo na po akong paulit-ulit na paalalahanan na magpakabait kasi ginagawa ko naman lahat, okay? Saad ni Abby sa tawag habang unti-unting nawawala ang sigla sa kanyang muka at napapalitan ng labis na lungkot. Siguraduhin mo lang, Abby dahil nakasalalay dito ang reputasyon ng pamilya natin. Huwag mo kaming papahiyain sa mga negosyong kasosyo natin. Saad ng kanyang mami sa kabilang linya bago nito biglang ibinaba ang tawag nang hindi man lang nagtatanong kung kumusta ang lagay ng kanyang anak. Napansin ni Ezekiel ang biglang pagbabago sa emosyon ni Abby pagkababa ng tawag dahil ang kanyang maingay at makulit na dalaga ay biglang natahimik at tumingin na lang sa labas ng bintana habang pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. May problema ba? Bigla ka natahimik dyan. Saad ni Ezekiel sa mas mababang tono. Wala naman. Normal lang naman sa kanila yung ganyan. Palagi na lang sinasabi na kailangan kong maging perpekto para sa pamilya. Na kailangan kong sundin lahat ng utos nila. Dahil kung hindi, wala akong kwentang anak. Saad ni Abby sa mahinang boses na halos hindi marinig habang may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata na pilit niyang pinipigilan. Akala ko ba spoiled ka at nakukuha mo lahat ng gusto mo? Saad ni Ezekiel habang nakatingin ng diretso sa mukha ng dalaga at sinusubukang unawain ang sitwasyon nito.
Nakukuha ko nga lahat ng material na bagay na gusto ko. Pero kapalit naman nun, yung kalayaan ko na pumili para sa sarili ko. Saad ni Abby sabay punas ng kanyang pisngi gamit ang tissue para hindi makita ni Ezekiel na naiiyak na siya. Di ko na-expect na may ganyan ka pa palang pinagdadaanan. Saad ni Ezekiel habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang hawak na baso. Ngayong alam mo na, ano namang gagawin mo? Pagtatawanan mo ba ako kasi yung isang spoiled brat na tulad ko, may drama rin pala sa buhay. Saad ni Abby habang pilit na ibinabalik ang kanyang mapang-asar na ngiti para itago ang kanyang kahinaan. Di ko galing yung tumawa sa seryosong problema ng ibang tao, Abby. To be honest, naiintindihan kita. Kasi hindi rin madali yung posisyon ko sa pamilya namin. Saad ni Ezekiel habang sumasandal sa kanyang upuan at bumuntong hininga ng malalim. Talaga ba? Akala ko ba gustong gusto mo yung maging CEO at magtrabaho buong araw nang walang pahinga? Saad ni Abby habang nakatingin kay Ezekiel nang may pagtataka sa kanyang mga mata. Gusto ko yung trabaho ko, oo. Pero yung kapalit naman nun, yung pagod at matinding pressure sa career ko. Natatakot ako na isang pagkakamali ko lang sa kumpanya, mawala lahat ng pinaghirapan ko. Saad ni Ezekiel habang nakatingin sa sarili niyang mga kamay at inilalabas ang saloobin na hindi na kailanman nagawa sa ibang tao. Kaya pala lagi kang nakasigaw at walang pasensya sa mga taong mababagal magtrabaho. Kasi natatakot ka na maapektuhan yung mga plano mo para sa hinaharap. Saad ni Abby habang unti-unting nakakaramdam ng koneksyon sa lalaking nasa harap niya. Oo, kaya sorry kung naging masyado ako marasa sa mga salita ko sa iyo ng mga nakarang araw. Saad ni Ezekiel habang nakatingin sa mga mata ni Abby na nagdulot ng kakaibang init sa puso ng dalaga. Ayos lang yon. Ako rin naman medyo naging pasaway ako para lang busitin ka. Pero salamat kasi nakinig ka na sa akin ngayon, Ezekiel. Saad ni Abby bagong umiti. Hanggang sa di kalaunan ay dumating ang kanilang mga pagkain at sa pagkakataong to, hindi na nag-ingay si Abby habang kumakain at hindi na rin nagsungit si Ezekiel sa bawat galaw ng dalaga. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay na gusto nila, malayo sa usapin ng kasal at negosyo ng kanilang mga pamilya. Salamat sa paghatid sa akin, Ezekiel. Saad ni Abby nang huminto ang sasakyan ng lalaki sa tapat ng kanilang gate. Walang anuman. Pag-ingat ka sa pagpasok. Saad ni Ezekiel habang pinapanood si Abby na bumaba ng kotse at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng lungkot nang mawala ang presensya ng dalaga sa kanyang tabi. Habang naglalakad si Abby papasok sa kanilang mansyon ay napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa mabilis na tibok nito. Habang si Ezekiel naman ay napangiti ng bahagya habang nagmamaneho pabalik sa kanilang bahay. Mami, aalis na po ako. Saad ni Abby habang pababa ng hagdan. Mabuti naman at mukhang natututo ka na ring sumunod sa amin, Abby. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng anumang ikakasira ng kasunduan, ha? Saad ng kanyang mami habang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa binabasang magazine sa sala. Opo, alam ko naman po yung ginagawa ko. Saad ni Abby sa mahinang boses bago mabilis na lumabas ng pinto para sumakay sa kotse na ipinadala ni Ezekiel para sunduin siya. Nung mga oras na yon ay hindi na sa isang restaurant o sa isang maliit na park ang kanilang tagpuan. Nag-decide silang magkita sa isang tahimik na library na may maliit na coffee shop sa gilid. Isang lugar kung saan alam ni Ezekiel na makakapag-usap sila ng maayos na malayo sa mga mata ng mga kakilala ng kanilang mga magulang. Pagkapasok pa lang ni Abby ay nakita niya agad si Ezekiel na nakaupo sa may sulok, nakasuot ng polo shirt at nakatitig sa bintana habang hinihintay siya. Kanina ka pa ba rito? Sorry kung medyo natagalan ako sa daan. Medyo traffic kasi eh. Saad ni Abby habang marahang nauupo sa tapat ng lalaki. Hindi naman. Kararating ko lang din. Saad ni Ezekiel sabay lipat ng kanyang tingin kay Abby at hindi niya mapigilang mapangiti ng bahagya nang mapansin ang simpleng ayos ng dalaga ngayon. Bakit ka nakangiti ng ganyan?
May dumi ba sa mukha ko o may mali ba sa suot ko ngayon? Saad ni Abby habang hawak ang kanyang mga pisngi na biglang nag-init dahil sa reaksyon ng lalaki. Wala naman. Mas bagay lang sa'yo yung ganyang ayos. Mas mukha kang totoong tao kumpara ng mga unang araw. Saad ni Ezekiel habang iniaabot ang menu sa dalaga para makapili ito ng maiinom. Siyempre naman, naisip ko lang na wala naman na sigurong dahilan para inisin pa kita. Kasi alam ko naman na pareho lang tayong biktima ng sitwasyon na to. Saad ni Abby habang pumipili ng tsaa at isang pirasong muffin. Salamat. Kasi naisip mo yan. Sa totoo lang, nagpapasalamat din ako. Kasi sa kabila ng lahat ng mga palapak na plano mo nung una, mas naging madali para sa akin na harapin yung pressure sa trabaho nito mga nakaraang araw. Saad ni Ezekiel habang iniinom ang kanyang kape. Talaga ba? Akala ko ba naiinis ka kasi maingay ako at saka mabagal kumilos kumpara sa mga empleyado mo sa trabaho? Saad ni Abby habang tumatawa ng mahina. Noong una lang yun. Pero ngayon, na-realize ko na mas masarap ka palang kausap na katulad mo pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho. Nababawasan kasi yung pagod ko kapag naririnig ko yung mga kwento mo. Kahit na minsan, medyo walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Saad ni Ezekiel sa isang mapaglarong tono na hindi inaasahan ni Abby na maririnig mula sa isang seryosong katulad nito. Grabe ka naman sa walang kwenta. May kabuluhan naman yung mga kwento ko ah. Sadyang hindi mo lang talaga naiintindihan kasi wala kang kwentang kausap. Saad ni Abby sabay simangot ng pabiro habang kinakain ng kanyang muffin. Habang nagpapatuloy ang kanilang kwentuhan ay hindi namamalayan ng dalawa na mabilis na lumilipas ang oras. Ang bawat minuto na magkasama sila ay para bang nagiging mas komportable. Alam mo Ezekiel, nung unang sabihin sa akin ni na mami na kailangan ko makapag-date sa'yo, pakiramdam ko talaga katapusan na ng mundo kasi ayoko matali sa isang taong walang sense of humor. Saad ni Abby habang nakatingin sa kanyang tsaa. Ganun din naman yung naramdaman ko nung una. Kasi ang akala ko isa ka lang spoiled brat na walang ibang ginawa kundi ang ubusin ng oras ko. Saad ni Ezekiel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Abby. Pero ngayon, iba na yung nararamdaman ko. Hindi ko na kailangan pilitin yung sarili ko na sumipot sa mga dates natin. Kasi sa totoo lang, hinahanap-hanap ko na yung inis at saya na dala mo sa akin. Saad ni Abby na naging dahilan para matigilan si Ezekiel ng ilang sandali. Ako rin naman, Abby. Simula nung makita ko yung soft side mo, at saka nalaman ko yung mga pressure na pinagdadaanan mo sa pamilya mo. Unti-unti ko naramdaman na hindi pala to isang obligasyon o kontrata para sa akin. Gusto na kita makasama. Kasi gusto kita. Hindi dahil sa banta ng tatay ko. Saad ni Ezekiel sa may hawak sa kamay ni Abby na nasa ibabaw ng mesa. Naramdaman ni Abby ang kakaibang kaba at kuryente sa kanyang buong katawan nang hawakan ni Ezekiel ang kanyang kamay. Tumingin siya sa mukha ng lalaki at nakita ang sincerity sa mga mata nito. Malayo sa masungit ni Ezekiel na nakilala niya sa kanilang unang blind date sa restaurant. Salamat Ezekiel. Sobrang gumaan yung loob ko kasi narinig ko yan galing sa'yo. Akala ko kasi habang buhay mo na lang akong titiisin para lang sa mana mo. Saad ni Abby habang marahang pinipisil ang kamay ng lalaki. Di kita tinitiis ngayon, Abby. To be honest, ikaw na lang yung dahilan kung bakit masaya akong gumigising sa umaga. Kahit na alam kong tambak yung trabaho ko sa opisina. Saad ni Ezekiel habang mas lalong humigpit ang hawak nito sa kamay ng dalaga. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa lumalim ang gabi at tuluyang magsara ang library. Nang lumabas sila sa building ay sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Kaya agad na hinubad ni Ezekiel ang kanyang suot na jacket at isinuot to sa mga balikat ni Abby para hindi ito lamigin. Salamat dito. Napaka maalalahanin mo naman pala talaga kapag wala kang saltik. Saad ni Abby habang isinusuot ng maayos ang jacket ni Ezekiel na may amoy ng pabango ng lalaki. Grabe sa saltik ah. Gagawin ko naman lahat para sa taong mahalaga sa akin, Abby. Kaya huwag ka na mag-alala. Kasi hindi kita pababayaan kahit na ano mangyari. Saad ni Ezekiel habang pinagbubuksan ng pinto ng kotse ang dalaga. Habang pauwi sa kanilang mga bahay ay pareho silang tahimik pero may malalaking tea sa kanilang mga labi.
Anak, balita namin ng daddy mo na papadalas na ang maayos na pagsasama ni Ezekiel. Natutuwa kami kasi natututo ka na rin mag-isip para sa ikabubuti ng pamilya natin. Saad ng kanyang mami habang masayang nakatingin kay Abby na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa sala. Opo ma, naging maayos naman po yung pag-uusap namin nito mga nakarang araw. At saka marami po kaming nalaman tungkol sa isa't isa. Saad ni Abby habang nakangiti. Hindi na tulad nung una na puro reklamo at pagmamaktol ang ginagawa niya sa tuwing nababanggit ang pangalan ng lalaki. Mabuti naman kung ganon. Kasi kung nagpatuloy ang katigasan ng ulo mo, talagang hindi namin ibabalik ang mga credit cards at kotse mo. Pero dahil nakikita namin nagiging seryoso ka na, pwede mo nang gamitin ulit yung mga yon. Saad ng kanyang daddy nakakabukas lang ng pinto ng opisina nito sa bahay. Salamat po dad. Saad ni Abby. Habang nagaganap yon sa bahay ni na Abby ay nasa loob naman ng boardroom si Ezekiel kasama ang kanyang ama at ang iba pang mga board members ng kanilang kumpanya. Pagkatapos ng isang napakahabang meeting tungkol sa kanilang yearly meeting. Ezekiel, napansin ko yung malaking pagbabago sa nagiging desisyon mo rito sa kumpanya. Hindi ka na ganun kasungit sa mga empleyado mo. At saka, mas nagiging malikhain yung mga marketing strategies na ibinibigay mo sa amin. Saad ang kanyang ama habang tinatapik ang kanyang balikat nang may pagmamalaki pagkaalis ng ibang tao sa silid. Salamat po, Dad. Saad ni Ezekiel habang nakatingin sa kanyang cellphone kung saan nakita niyang message ni Abby na nagtatanong kung anong oras ang kanilang date ngayon. Mukhang malaking impluensya talaga sa iyo ang anak ng mga lakwesta, ha? Natutuwa ako kasi hindi mo lang nailigtas yung posisyon mo bilang CEO, kundi nakahanap ka pa ng tao makakasama mo sa pagpapatakbo ng buhay mo. Saad ng kanyang ama bago tuluyang lumabas ng boardroom na may malapad na ngiti sa mukha. Hanggang sa dumating ang gabi ng kanilang panglimang date at nagpasya silang magkita sa mismong restaurant kung saan sila unang nag-away na kasagutan nung kanilang unang blind date. Pagkapasok pa lang ni Abby ay nakita niya na agad si Ezekiel na nakaupo sa parehong lamesa sa may sulok. Mukhang pamilyar tong lugar na to ah. Parang dito kita unang gustong saksakin ng tinidor. Saad ni Abby habang tumatawa ng mahina, sabay upo sa tapat ng lalaki sa isang maayos na paraan. Sorry sa naging unang meetup natin, Abby. Kung alam ko lang na yung babaeng maingay na sumisip-sip ng soup ng malakas nung araw na yun, yung magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko ngayon. Sana mas sinabaan ko pang pasensya ko. Saad ni Ezekiel habang inaabot ang kamay ni Abby sa ibabaw ng mesa at marahan itong pinipisil. Grabe ka naman sa sumisip-sip ng soup. Sinadya ko lang naman yun para mainis ka at saka para umurong ka sa kasunduan ni na mami. Akala ko kasi talagang katapusan ng mundo ko kapag ikaw nakasama ko habang buhay. Saad ni Abby habang namumula ang mga pisngi sa tindi ng saya na kanyang nararamdaman ngayon. Pero tingnan mo naman ang takbo ng tadhana. Parang kailan lang ang gulo-gulo pa ng date nating dalawa. Pero ngayon, nandito na tayo. Saad ni Ezekiel na napatitig ng matagal kay Abby. Oo nga, Ezekiel. Sa totoo lang, kung dati takot na takot akong maban yung mga credit cards ko, ngayon mas takot akong mawala ka sa buhay ko. Hindi ko na yata kaya yung isang araw na hindi ko naririnig yung boses mo o kahit yung kaunting pagsusungit mo na nagpapasaya sa araw ko. Saad ni Abby habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Hindi ka na mawawala ng dahilan para maging masaya, Abby. Dahil magmula sa araw na to at sa mga susunod pang mga taon, laging ako yung makakasama mo sa bawat date na pupuntahan natin. Hindi na dahil sa utos ng mga magulang natin, kundi dahil kagustuhan na nating dalawa. Saad ni Ezekiel habang dahan-dahang itinataas ang kamay ni Abby para itapat sa kanyang mga labi at marahan tong halikan. Hindi kalaunay na dumating ang pagkain nila at nagpatuloy ang kanilang gabi na puno ng totoong tawanan, kwentuhan at mga plano para sa kanilang dalawa sa hinaharap. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!